Pumanaw na ang grade 11 student na si Kenneth Langit, ang 19-year-old na 2 araw na comatose matapos bugbugin umano ng 3 estudyante rin sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa ospital, matinding tama sa ulo ang ikinamatay ni Langit. Sinampahan na ng reklamo ang mga suspect na sina George Maramba, Jason Soriano at JR Biagtan. Nauna nang giniit ni Biagtan na wala siyang kasalanan. Wala pa ring pahayag sina Maramba at Soriano. Sa Abad Santos Avenue sa Maynila, nahablutan naman ng cellphone ang isang pasahero ng bus. Tumalon ang suspect para maabot ang gadget ng biktima. Sabi ng kumuha sa video, tumakbo ang suspect papunta sa naghihintay na tricycle. Hinahanap ang salarin. Arestado naman ang isang babaeng tatanggap sana umano ng package ng droga na tinangkang ipuslit sa Clark International Airport sa Pampanga. Ang droga itinago pa sa lata ng tomato sauce. Sabi ng suspect na si Edna Valenzuela, binigyan siya ng pera para tanggapin ang package para sa isang kaibigan. Hinuli rin ang anak ni Valenzuela. Mahigit 4 na kilo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa package. Nasa 27 million pesos ang halaga. Facebook friends, sa Sabado na po ang mock elections ng COMELEC para sa eleksyon 2019. Sabi ni COMELEC spokesman James Jimenez, gagawin yan sa 60 polling places sa iba't ibang panig ng bansa. May mga polling place na gagamitin for the first time ang voter registration verification machine. Magpapa-fingerprint scan o di kaya itatype ang pangalan ng botante para ma-check kung rehistrado siya sa presinto. Pag wala doon ang pangalan ng botante, pwede siyang mag-manual search sa papel na listahan ng mga registered voter. 6 a.m. magbubukas ang mga polling place para sa mock elections. Marami sa mga ito hanggang 12 noon ang voting. 12 noon hanggang 1 p.m. naman ang canvassing. Meron ding transmission of results sa Board of Canvassers. Dumulog na ang Alliance of Concerned Teachers sa Court of Appeals. Sa petisyon ng grupo, gusto nilang itigil na ang pagpapatupad ng mga PNP memorandum na iimbentaryo ang lahat ng teacher na miyembro o kaalyado ng ACT. Labag daw sa 1987 Constitution ang mga memorandum na nag-uutos ng profiling sa mga guro. Malawakan at nationwide daw ang profiling at kung di pa raw nag-leak ang memorandum, palihim itong gagawin ng PNP. Paglabag umano ang mga memorandum sa karapatan ng mga guro sa freedom of association, expression, self-organization at maging sa Data Privacy Act. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Oscar Albayalde, wala siyang pinirmahang ganoong memorandum. Pero aminado siyang hindi lahat ng memorandum ay dumaraan sa kanya. Kung wala raw masamang ginagawa ang mga miyembro ng ACT, wala silang dapat ikatakot. Nanawagan ng Malacanang sa mga Katolikong obispo na huwag makialam sa gobyerno. Sa gitna yan ng palitan ng birada ni Pangulong Duterte at ilang obispo matapos ang pahayag ng Pangulo na patayin at pagnakawan ang mga mayayamang obispo. Sabi ng Malacanang, entitled to free speech ang mga obispo pero ang trabaho raw talaga nila ay gabayan ang mga mananampalataya. Anong masasabi niyo mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.